At sinundan nga siya ni Ruth. Marahang lumapit si Ruth, iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Hindi siya tumabi. Okay, hindi siya tumabi, nahiga siya sa paanan. Alam niyo po ba kung gaano ka-respeto itong si Naomi at saka si Ruth? Kasi si Ruth, si Naomi, alam niya yung karapatan niya bilang balo. Alam niya na kailangan may tumubos sa kanila ng kamag-anak. So si Ruth, nagpakumbaba siya at ginawa niya kung ano yung pinakamababang ginagawa ng isang kalipin. Okay, yung humbleness niya. Sa atin, sometimes, may mga katuruan. I hope, di nyo narinig ito. May mga katuruan na dahil anak ka ng Diyos, pwede mong ikuman ang angel, pwede mong i-declare na ganito, pwede mong i-declare yung ganon, i-claim. Kasi anak ka ng Diyos di ba? Oo, tama naman yun, pero may sense ng pride. Okay? Tandaan natin na anak na tayo ng Diyos, but still, ang Panginoon ay Panginoon natin. Master natin. So, pag ina-approach natin siya, nilalapitan natin siya, palaging with humbleness. Okay? Kumbaga, sa Ruth, lumapit siya, nagpakumbaba, nahiga siya sa may paanan ni Boaz, inalis niya yung tatakip na balabal. Now, nagising si Boaz. Nang maghating gabi, yun, hating gabi, nagising si Boaz, nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. Nagulat siya, ba? Ay, babae. Sino ka? Sabi niya. Bakit tinanong niya kung sino? Di ba niya kilala si Ruth? Ba't niya tinanong sino ka? Madilim. Madilim. Itong hating gabi pa to kasagsagan ng dilim ng gabi. So, sabi niya, sino ka? At sumagot nga si Ruth, sabi niya, ako po ang iyong lingkod, sagot ng babae. Si Ruth po ang inyong lingkod. Isa kayong, ayun, ito na, sasabihin na niya. Sabi niya, isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. Sabi ni Ruth. Sumagot naman si Boaz, sabi niya, pagpalain ka ni Yahweh. Tumugon ka agad si Boaz at napakaganda yung kanyang tugon. Kasi sabi niya, pagpalain ka ni Yahweh. Higit na kagandang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong biyanan. Ibig sabihin, naintindihan din ni Boaz yung kanyang tungkulin bilang kinsman redeemer. Bakit higit ang ginawa ni Ruth na ito kaysa yung tinalingan niya ang kanyang biyanan? Bakit kaya? Bakit kaya? Dahil yung inalagaan niya si Naomi, magandang bagay yon. Pero yung pakasalan siya ni Boaz, mas maganda yon kasi magpapatuloy yung lahi ng namatay nilang kamag-anak. Okay? Kaya higit na mas maganda, sabi niya. At hindi siya naghanap ng kung sino-sinong lalaki lang. Hindi siya naghanap ng kung sino-sinong, ayun, mayaman, guwapo, bata. Diba? Ayun, inuputan mo. Hindi. Si Naomi, ang sabi niya, ang puntan mo si Boaz kasi kamag-anak natin niya. Ngayon, pag sinabi nung anak, gusto ko si Man. Ay, hindi, huwag yan. Ay, bahala ka. Ako naman mag-asawa, hindi naman ikaw. Diba? O sometimes, sa ganun na pag-ugali natin, pag nakapag-asawa ka na, lalapit na bigla magsusumbong ngayon, hindi ka nakinig. Diba? Kaya, makinig kayo sa inyong mga magulang. Bata pa naman kayo, mag-aral muna kayo. Hayaan nyo muna yung mga bagay na ito. May panahon. May panahon din. So,
And then ulitin ko, verse 10. Sumagot naman si Boaz, pagpalain ka ni Yahweh, higit na kagandang loob sa amin ang kan. Ang ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong biyanan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa na maaring mayaman o mahirap. Ipanatag mo, itong pangako ni Boaz, ipanatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak, pero mayroong mas malapit pa. At may tungkulin sa iyo. Ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa akin. Dito ka muna hanggang madaling araw. Bukas ang umaga, alamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, ipinapangako ko kay Yahweh, ang buhay na Diyos, nagagampanan ko ang tungkulin ko. Matulog ka na muna. In other words okay, nagawa mo na yung bahagi mo, pinaalala mo na kailangan ka nang tubusin at ako'y kinsman redeemer. Sige, magpahinga ka. In other words, mag-relax ka. Ako na ang bahala sa lahat. Di ba ganun ang Panginoon natin? Inilatag mo sa Kanya yung sitwasyon mo, inilatag mo sa Kanya ang mga pangangailangan mo. Huwag ka nang mag-worry. Bakit? Hindi titigil ang Panginoon hanggat hindi niya nagagampanan yun para sa iyo. Kaya nga sabi niya sa bandang huli, ito, maganda ito. Basahin ko sa inyo. Sinabi ni Naomi, verse 18, kasi pag-uwi ni Ruth, ni-report niya kay Naomi nangyari. Sinabi ni Naomi, maghintay ka anak, sabi niya, hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya naayos ang lahat. Hindi siya titigil. In other words, asikasuhin niya yung sitwasyon mo. Pupuntahan niya yung pinakamalapit na kinsman redeemer para pakasalan kanya. Kung hindi niya gagawin yun, si Boaz ang nagawa niya. O siya yung magpapakasal para magpatuloy yung lahi. Okay, so ito ay picture, katulad sinabi ko sa introduction kanina. Ito ay larawan or picture ng ating Panginoon na pinaglilingkuran. Okay. Sabi ni Peter, cast your cares upon Him. Bakit? For He cares for you. Ilatag mo ang iyong alalahanin sa Kanya sapagkat He cares for you. Hindi siya titigil. And sabi ni Paul, He who began a good work in you will continue. Tatapusin niya ito. Will finish it, sabi niya. Okay, tatapusin niya. Ano man yung sinimulan niya sa iyo, actually, namatay nga siya para sa iyo. Okay, para ikaw ay magkaroon ng redemption, para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, tatapusin niya yun. In other words, ano ibig sabihin tatapusin? Actually, sa 7 last words natin, tinapos na niya It's finished. In other words, habang nandito kasi tayo sa lupa, habang nandito tayo sa mundo nito, may chance pa na ang isang tao ay makalimutan niya yung grace na ipinaranas sa kanya ng Diyos. Kaya sabi ni Hebrews, yung sumulat ng Hebrews, yung mga nakaranas ng biyaya, huwag niyong sayangin yung grace na naranasan niyo. Kasi wala nang sacrifice para sa inyo. Hindi na mamamatay ulit, hindi na ipapako ulit sa cross ang Panginoong Jesus. So, kung naranasan natin yung grace, tuloy-tuloy na natin iyon. Pastor, may kadlang, may problema, may daming ganito, daming ganyan. Di ilagak mo sa kanyang paanan. Kung minsan pag nakakaranas tayo ng hindi magandang sitwasyon, nagmumukmuk tayo sa isang tabi at binibilang natin sino kayo lalapitan ko. Si Juan kaya? Ay, wala din siya kaparito. Si Juan kaya? Ganito? Hindi. Nakalimutan mo ng lumuhod at manalangin. Okay. At ang Panginoon,
naman natin yung sa panalangin, di ba? Pag tinugon ka, ibig sabihin ay kalooban niya yung panalangin mo. Ay kung hindi ka niya tinugon, ibig sabihin hindi ka niya pinapakinggan. Hindi. Hindi yun yung kalooban niya para sa iyo. Hindi yun. Okay. At kung medyo tumagal, ayun. At tinuturuan ka na magkaroon ng patience. Pansinin nyo, sabi ni Naomi kay Ruth, sabi niya, maghintay ka anak. Maghintay ka. Okay, kasi hindi siya titigil hanggat hindi na. Matuturin tayo na be still and wait on the Lord. Tuloy natin yung from verse 13 dito, kamo na hanggang madaling araw. And then verse 14, so natulog si Ruth sa may paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga, ngunit bumangon siya bago sumikat ang araw sapagkat sinabi ni Boaz na walang dapat makaalam. Kasi kung may nakaalam, baka masisira yung plano na, at bakit masisira? Baka sabihin ng mga tao na, uy, si Boaz merong tinatabing babae sa di ba? Masisira yung plan to redeem. Okay? And then, nang paalis na si Ruth, sinabi ni Boaz, ilalad mo yung balabal. So, yung may balabal na suot nila. So, binaba ni Ruth yun at nilagyan pa niya ng sibada. At least kalahating kabang sibada. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung isang kaban sa kanila. Pero sa atin yung kalahating kaban umabot ng 25 kilos. Okay? Binuhat ni Ruth yun, pauwi kay Naomi. Alam niyo po ba kung anong sitwasyon dito? Una, si Boaz, binigyan niya ng assurance si Ruth na sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi niya, fear not, huwag kang matakot. Sa English kasi fear not. Fear not, huwag kang matakot, gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Diba? Okay? Sa atin, sa spiritual, sa mga spiritual na bagay, ginawa na lahat ng Panginoon para sa atin. Amen ba? Wala nang hindi siya ginawa eh. Ginawa na niya lahat para sa atin. Pagdating sa physical, pababayaan ka rin ba niya? Take note, si Ruth, bago umalis, binigyan siya ng kalahating kaban ng sibada. Yung 25 kilos ba, maubos mo yun sa isang araw? Depende siguro kung gaano kaya ka naman sa bahay. Pero ganun pa man, hindi siya maubos sa isang araw yung 25 kilos na bigas. Hindi. Si Ruth lang at saka si Naomi, meron na silang, sabihin na natin na 2 linggo or baka nga 1 buwan pa na supply ng bigas. Diba? Di ba niya nakikita yung kabutihan ng Diyos? Pag hindi ka lang niya binigyan ng kasiguraduhan sa spiritual, sinusuplayin ka pa niya sa iyong physical na pangangailangan. Physical needs. Hindi luho. Yan. Yung mga basic needs, ibibigay niya sa iyo. Basta, ang sabi sa Matthew ay, seek first the kingdom of God and all these things. Ano yung all these things? Kung tinanay Matthew 11, no? Yung clothing, yung inumin, yung pagkain. In other words, yung mga basic needs natin. All these things shall be or will be added unto you. Amen ba? So,